Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu Santo. Binabati ko po ang bawat isa ng isang mapayapa, masaya, pinagpala at isang masaganang buhay po para sa ating lahat. This is Fabian at narito po akong muli upang magbahagi at pagpahayag ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Ang ating pong magiging topic sa mga pagkakataon na ito ay hindi maisasara ng sino man ang binuksan ng Panginoon at lalong hindi kayang buksan ang kanyang isinara. Amen. Ito pong topic natin ay hahanguin po natin sa Gospel ng John 13:7. Pero bago po ako magsimula, ako po'y mananalangin muna. Paghilingin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa kapahayagan niyang ito upang tayo po ay kanyang samahan at magkaroon ng katagumpayan ang kapahayagan ng Diyos. Hallelujah. O Panginoon, pinupuri, pinapasalamatan at pinadakila ka po namin sa mga pagkakataon na ito. Na ikaw ang Diyos na mabuti, na siyang laging nagmamahal, nagmamalasakit at kumukupkup sa bawat isa sa amin. Humihingi po kami ng awat habag sa mga pagkakataon na ito. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at sa lahat ng aming karumihan. Hugasan kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban. At maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang kahabagan, sa kapatawarang patuloy na ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa pahiram ng buhay, sa panibagong pag-asa, panibagong pakikibakan, panibagong kaganapan sa mga pagkakataon ito sa aming buhay. Maraming salamat sa mga pagsubok na aming nararanasan na laging may solusyon na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa palaging pagsama mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Diyos, ang kapahayagan mo ito ngayong oras na ito sa mga susunod pa pong sandali. Dalangin ko po, Diyos, na ang lahat ng manunood at makikinig ay mararanasan po ang iyong makapangyarihang pagsama, ang iyong presensya na siyang humihipo at humahawak sa aming buhay, sa aming puso't isip at kaluluwa, na sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, ikaw po ang Diyos na mangusap. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na maluwalhati sa iyong kapahayagan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng merong inaalala sa mga pagkakataon nito. Sa kanila pong panunood at pakikinig ay magkakaroon po, O Diyos, ng katugunan, magkakaroon ng kapayapaan sa puso't isip, at magkakaroon, Panginoon, ng kaligtasan sa iyong mga buhay na salita na siya pong ibibigay sa bawat isa sa amin. Inaangkin ko po, Panginoon, ng 100% katagumpayan ng iyong kapahayagan, na ang banal na Espiritu mo po ang siyang sumama, at ikaw po, O Diyos, ang mangusap sa aming mga puso't isip at kaluluwa. Hallelujah. Take over, Holy Spirit, and speak of Jesus sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Angkin ko po ang katagumpayan, at ikaw po ang Diyos na maluwalhati sa aking gagawin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Ang atin pong gospel ay kukunin natin sa John 13:7. Ang sabi po ng Panginoon sa mensahe niya sa John 13:7, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawaan pagkatapos. Ang ating pong gospel na pag-aaralan ay tungkol po sa mga gawa ng Panginoon na hindi natin maunawaan. Tayo pong mga tao ay hindi po kayang maunawaan ang kaisipan ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo na ang buhay natin ay weather lang daw? Kung minsan po ay nasa ibaba, kung minsan naman ay nasa itaas, minsan naman po ay balanse, at may mga pagkakataon na umaaraw at umuulan po tayo ng mga pagsubok o problema sa ating buhay. Ganun pa man, ang lahat po ng bagay ay lumilipas lang. Wala pong permanente sa buhay ng tao. Maging ang mga gamit, wala rin pong permanente. Maging po minsan ang mga dumadaan sa ating pagsubok ay wala pong permanente. Lahat ay lumilipas lang. Lahat ay temporary. May lungkot, may saya, may mga hinaing, hinagpis, at may tagumpay din naman. Subalit ang tunay na katagumpayan po ng mga karanasan natin sa ating buhay ay nasa mga kamay po ng ating Panginoon Jesus. Ang buhay na kaloob ng Panginoon na hindi kayang gibain ng kahit na sino
lalo na kung ang Panginoon po ang nagpahintulot nito o nagbukas nito sa ating buhay. Ang mga bagay-bagay sa ating buhay, kung ang Diyos po ay nasa panig natin at ang Diyos po ay patuloy na kumukup-kup sa atin, sino po ang laban sa atin? Sabi po sa mensahe ng Romans 8:31. Dito po sa mensahe sa Romans 8:31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Dito po pinapatutuhan ng Panginoon. Sino nga po ba ang laban sa atin? Kung ang Diyos po ang kakampi natin, wala pong makakagapi, wala pong makakagiba sa atin dahil ang Panginoon po ang kakampi ng bawat isa sa atin. Dahil mahabagin po ang Diyos sa lahat ng tao. So ang pag-aaralan po natin, bakit po ba nakakaranas ng awat habag ng Diyos ang mga tao? Unang-una po, tayo pong mga tao nakakaranas po ng kahabagan ng Panginoon. Nakakaranas po tayo ng kahabagan ng Panginoon dahil mahal po tayo ng ating Diyos. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya nga po ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Na sa mensahe po niya sa John 3:16. Sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito pa lang po sa mensahe ng Panginoon, mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Mahal na mahal po tayo niya, kaya ang awat habag po niya, pati ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ibinigay po sa atin upang maging katubusan at kaligtasan sa ating mga kasalanan. Yan po, kaya po tayo nakakaranas ng awat habag ng Diyos dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Amang nasa langit. At ano pa po ba? Bakit po nakakaranas ng awat habag ng Diyos? Tayong mga tao. Upang kilalanin po natin ang ating Amang nasa langit. At siya po ang ating purihin at sambahin dahil tapat po ang ating Diyos. Marapat po nating purihin at sambahin ang ating Panginoon dahil tapat po siya na nangangako sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po nakakaranas ng awat habag ng Diyos dahil karapat dapat po natin, tayong mga tao, nasambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon na kung ano man po ang mga bagay na ibinibigay niya sa ating buhay, palitan po at tapatan naman natin ang paglilingkod. Tapatan din po natin ang Panginoon ng pasasalamat, ng pananalangin, na taimtim po tayong lumapit sa Panginoon at purihin at sambahin po natin siya. Hindi lang naman po sa pag-worship ng nagsasayawan, nagtatalunan, or nag-iingay, or sa ganung paraan po natin kayang purihin at sambahin ng Panginoon. Hindi lang po sa ganung paraan, kundi meron pa pong ibang paraan na pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon yung mga bagay na ginagawa niya sa atin. Dahil nararanasan po natin ang awat habag ng Diyos. Kaya tayo pong mga tao, karapat dapat lamang po na ibalik naman natin sa ating Panginoon ang papuri at pasasalamat. Yun po na, kaya po tayo nakakaranas ng awat habag ng Diyos. Pinapakilala po sa atin ng Panginoon na mabuti siyang Diyos. Na kaya karapat dapat naman po siyang makatanggap din sa atin bilang mga tao ng papuri at pasasalamat. Dahil yun po ang misyon natin bilang tao dito sa ibabaw ng lupa, ang kilalanin natin ang Panginoon. Dahil tapat po ang ating Panginoon. Nasabi po dito sa kasulatan sa Hebreo 10:23. Sabi po sa mensahe sa Hebreo 10:23 na ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Tapat po ang ating Diyos. Kaya po tayo nakakaranas ng awat habag ng Panginoon dahil tapat po ang ating Panginoon. Sa kanyang mga nilikha, tapat po ang Diyos. Ibinigay na nga po niya ang kanyang bugtong na anak. Saging ang lahat po ng bagay ay kaya niyang ibigay. So tayo po ang hinihingi lang ng Panginoon sa ating buhay. Tayo po ay kumilala sa Kanya. Kilalanin natin siya na tayo habang may hininga pa po tayo. Purihin at sambahin natin ang ating Panginoon. At nakakaranas po ng awat habag ng Diyos ang mga tao upang tayo po ay magpasalamat din. Kung halimbawa tayo po ba ay halimbawa meron po tayong experience na meron pong nagbigay sa atin ng kapwa natin or family natin or loved ones natin ng mga bagay-bagay, ano po ba ang una nating ginagawa? Sumisimangon po ba tayo? Diba? Siyempre masaya po tayo at nagpapasalamat po ang puso natin, kaya nagbibigay po tayo ng salitang salamat
sa ating pong loved ones kapag po tayo nabibigyan ng mga bagay na nais natin na nakakapagpasaya ng ating puso. Ganon din po ang ating Amang nasa langit. Hinihintay niya tayo na sa awat habag niya, sa bawat mga bagay na binibigay niya, biyaya at pagpapala po sa atin na kilalanin natin siya at magpasalamat tayong lagi sa ating Panginoon. Nasa mensahe po yan dito sa 1 Thessalonica 5. Sabi po ng mensahe sa 1 Thessalonica 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Pag tayo po'y nakakaranas ng biyaya at pagpapala na mula sa Panginoon, magpasalamat po tayo. Yan po ang hinihingi ng ating Panginoon. Kilalanin natin siya sa kanyang awat habag na ibinibigay sa bawat sa atin at magpasalamat po tayong lagi sa pahiram na buhay, sa biyaya at pagpapala, maging sa mga pagsubok po nararanasan natin ay karapat dapat na purihin at sambahin ng Panginoon dahil wala po makakatulong sa atin kundi ang ating Diyos na buhay lamang. Ang ating Diyos lamang ang mag-aaliw sa bawat sa atin, sa ating mga puso. Hindi po natin yan kaya mag-isa. Kailangan po natin lagi ang Panginoon. Huwag po tayong magmarunong o magmagaling na kaya natin. Hindi po natin kaya. Kailangan po lagi ang awat habag ng Diyos. Kaya mapalad po tayong mga tao na minamahal tayo ng ating Amang nasa langit. Sinasabi nga po na mapalad daw po talaga ang tao habang nabubuhay pa kasi meron po tayong pagkakataon na lumapit sa Diyos kesa po dun sa mga namatay na at kaluluwa na hindi na po inaririnig ng Panginoon. Tayo po mga tao ay mahal na mahal ng Panginoon. So, kaya wag po nating sayangin. Tayo po ang pinaka magandang likha ng Diyos dito sa buong sangkataon. Tayo mga nabubuhay pa kasi ang panalangin po ng bawat sa atin naririnig ng Diyos. Sabi nga po, ang Diyos sa buhay natin habang tayo po ay nabubuhay ay tagapagligtas. Subalit pag tayo po ay nasa kabilang buhay at namatay na, ang Diyos po ay hukom. Naghuhukom na ang Panginoon dahil tinitingnan ng Diyos ano ang ginawa natin bilang tao nung tayo'y nabubuhay pa. Kaya sa awat habag po ng Panginoon, kaya po tayo nakakaranas ng ganito sa atin upang po tayong kilalanin natin ang Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya at tayo po'y mahal na mahal ng ating Amang nasa langit. Kaya po ang ating Panginoong Hesus ay ibinigay niya sa atin upang maging katubusan at kaligtasan sa ating mga kasalanan. At sabi nga po ng Panginoon, sino man daw po ang kumikilala sa Kanya, siya po ang Panginoong Hesus po ang daan, ang buhay at ang kaligtasan. At ano pa po yung mga sitwasyon o pangyayari sa buhay natin na hindi kayang buksan o sarahan ng mga tao. Pag nilayan po natin sa mensahe ng Panginoon sa mga Gawa 1:6-7. Ang sabi po dito sa mga Gawa 1:6-7, tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ito po yung mensahe ng Panginoon na hindi natin nalalaman. Hindi po natin kayang saklawan ang kalooban ng Panginoon. Hindi po natin kayang matarok o hindi natin kayang abutin ang kaisipan ng ating Diyos na buhay na tayong mga tao lang. Kahit ano pong runong ng tao, hindi natin kayang abutin po ang kaisipan ng ating Panginoon. So ito po, ano po yung mga sitwasyon na pangyayari sa buhay natin na hindi daw po kayang buksan o sarahan ng tao? Ito po yung kapalaran natin bilang tao. Ano po yung mga kapalaran natin? Tayo pong tao, may kanya-kanya po tayong pangarap. Nangangarap po tayo ng pamilya, magkaroon po tayo ng pag-aasawa, pagbubuntis, yung grasya po o biyaya na mula sa Panginoon sa ating mga karamdaman na nararamdaman. Simulan po natin sa pagpapamilya o pag-aasawa. Tayo po nangangarap po tayo ng ganyan. Ito po yung mga sitwasyon o pangyayari sa buhay natin, hindi po natin kayang sarahan. Ang Diyos lang ang may kakayahang magdesisyon. Ang Diyos ang kakayahan magpasya na sinasabi nga po na tayo pong mga tao ang nagdidesisyon. Subalit nasa mga kamay ng Panginoon ang pagpapahintulot, pagpapasya kung ito po ibibigay sa atin. So ang mga sitwasyon po, ang mga sitwasyon po na hindi kayang buksan o sarahan ng mga tao, ang pagpapamilya o pag-aasawa. Ito po yung pag-ibig. Pag-ibig mo, ikaw may minamahal ka, may sinisinta ka, gusto mo pong pakasalan ang iyong iniirog o ang iyong iniibig. Kapag po kayo ay
isang dibdib sa harapan ng Panginoon, sa dambana ng Diyos, wala pong kahit na sino ang magpapahiwalay sa inyo. Kayo may iniibig, hindi kayo kayang paghiwalayin lang ng tao dahil mahal na mahal ninyo ang bawat isa. Yan po ang mga sitwasyon na hindi kayang saraduhan lang ng tao na kahit sino makialam, kapag nakatakda, ay nakatakda. Ano po ang ibig sabihin sa mensahe ng Panginoon? Sa pag-aasawa na hindi kayang saraduhan ng tao. Sabi po sa mensahe ng Diyos sa Matthew 19, 5-6. Sa mensahe po ng Panginoon sa Matthew 19, 5-6. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Amen. Ito po yung mensahe ng Diyos. Ang powerful ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang mga buhay na salita. Na sino man ang pinagsama at pinag-isa ng Panginoon, hindi pwedeng pagkahiwalayin ng tao. Pero meron na po tayo dito yung mga puso na po sa atin, yung mga divorce, naghihiwalay. Hindi rin po gusto ng bawat sa atin na magkaroon tayo ng paghihiwalay sa kanya-kanya mga pamilya o asa-asawa. Kasi minsan hindi po match ang energy. Dahil minsan meron lang po mga typical na babae at lalaki na nabuntisan lang, nag-aasawahan lang kasi dahil lang po sa mga pita ng laman. Subalit, hindi po yan ang tunay na pinangyaring kapalaran ng Panginoon sa buhay ng tao. Na ang pagpapamilya o ang pag-aasawa na tunay na pinagkaisang din. Meron po kasing pinag-asawa lang na napilitan lang. Meron naman pinag-asawa na tunay na nagmamahalan at nag-iibigan sa bawat isa. At ang tunay na nag-iibigan at nagmamahalan na kahit ano po ang gawin natin bilang tao, hindi po natin kayang paghiwalayin yan. Ang Diyos lang ang kayang magpahiwalay dyan. Siya po yan yung pinag-isang dibdib o pinagkaisa ng Panginoon sa espiritu at sa katotohanan na merong pag-ibig na namamagitan sa puso ng dalawang tao na hindi po kayang paghiwalayin ng kahit na sinong tao. Ito po yung mga sitwasyon na hindi kayang sarahan ng tao o kayang buksan ng tao dahil ang Diyos po ang nagpapasya nito. Ano pa po? Yung tayo pong mga babae, nangangarap po tayo magbuntis sa mga anak. Hindi po lahat ng tao ay nagkakaroon ng anak. Depende po sa Panginoon. Kung ipinapahintulot ng Diyos na karapat dapat kang bigyan ng anak. Dahil minsan, tinitingnan din ng Diyos ang ating puso, ang ating buhay. Kung deserve ba natin na mag-alaga ng mga anak? Dahil kung hindi pa natin kaya, hindi natin ready, bakit tayo bibigyan ng anak? Or minsan naman po, may nakatakda talaga na hindi magkaanak. Kaya mapalad po tayo na mga nanay, mga magulang, na binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng supling. Kaya kapag binigyan po tayo ng ganyan ng Panginoon, ingatan po natin at pahalagahan. Dahil bibihira po ang nagkakaroon ng mga anak at nagkakaroon ng pagbubuntis. Yung iba po nagkakaroon din ng insecurities dahil meron naman silang matres, subalit hindi po nila kayang mag-bear ng baby dahil mahina ang function ng matres, hindi po kayang magkarga ng baby sa loob ng fetus, sa loob ng uterus. Yan po yung ang Panginoon lang ang kayang magbigay. Kaya nga po may sinasabing may himala, na gumagawa ang Diyos ng himala. Kaya po ito ginagawa ng ating Panginoon upang kilalanin natin siya. Na siya ang Diyos na naghihimala at nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Na ang Diyos na ito, na ating pinaglilingkuran, ay kayang gawin ang lahat ng bagay sa ating buhay. So, ito po yung mga sitwasyon, yung pagpapamilya, yung pag-aasawa, pagbubuntis, ano pa po, yung mga grasya at biyaya na bigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi po dito sa Kawikaan 27:1. Sabi po ng mensahe sa Kawikaan 27:1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang lalabas ng ibang araw. Amen. Ito po yung mensahe ng Panginoon na sa kapalaran po natin bilang tao, ito po yung sitwasyon na hindi po kayang buksan o sarahan ng kahit na sinong tao dahil ang Diyos po ang may kakayahan lang sa buhay natin na magsara o magbawi ng mga ibinigay niya sa atin. Kaya wag po nating ipagyabang kung ano yung mga bagay na meron tayo. Wag po nating ipagmalaki. Lalong higit na ang grasya po ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon. Ito po yung mga, kaya po tayo nakakaranas sa mga blessings, Lord. Nagbibigay po ang Diyos ng magandang karir, magandang trabaho, magandang hanap buhay sa atin bilang negosyante, bilang empleyado, bilang mga mangangarap na mga tao. Ito po yung grasya o biyaya ng Panginoon na sa atin pong kapalaran,
sa atin pong mga pangarap sa buhay, sa mensahe po ng Panginoon, na wag po nating ipagyabang, na wag nating masyadong panghawakan yung mga bagay na meron tayo ngayon. Dahil kapag po yan binawi ng Panginoon, mawawasat. Isang pitik lang po ng Panginoon, kaya niyang bawiin ng lahat ng bagay. Ito po yung sitwasyon na sinasabi ko na ang Diyos lang ang may kakayahang magsarado o magbigay o magbawi ng lahat ng bagay sa ating buhay. Yan po yung grasya. Kaya po niyang alisin ang lahat ng bagay sa atin. Yung mga ipinagmamalaki natin, yung mga material na bagay, yung magagandang damit, magagandang sasakyan, kaya po ng Panginoon isahan lang na tanggalin ang lahat ng yan. Ang Diyos po gumagawa ng mga sakuna na kahit ipon ka ng pagkarami-rami, kung ang iyong pinatayong bahay, maski kastilyong buhangin o maski mansyon o kahit gaano pa kalaki, kapag ang Diyos nagbigay ng malakas na bagyo, ng kung ano-ano pa pong mga natural disasters na nararanasan natin sa ating kalikasan, kayang-kaya ng Panginoon i-wash out ng lahat. So wala rin po yung mga pinaghirapan natin. Kaya po yung sasabi na huwag nating ipagyayabang ang mga bagay na meron tayo, at lalong huwag po tayong magmamalaki sa ating Panginoon, dahil ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa ating buhay. Ano pa po yung sitwasyon sa ating buhay na ang Diyos lang ang may kakayahan na magbigay at magbawi ang ating pong mga buhay. Halimbawa, ako, may karamdaman po ako. Saan po galing yan? Minsan, kasalanan din po natin. Kasalanan natin sa mga kinakain po natin, kaya po tayo may mga nararamdaman, mga masasakit. Minsan, matigas po ang ulo natin, kasi alam na po natin bawal. Kain pa po tayo ng kain. Ngayon, sisisihin po natin ang Diyos. Pero minsan naman po, ay merong mga generational curses o sumpa na nagmula sa atin pong mga henerasyon na hindi na po natin kayang baguhin dahil nararanasan na po natin. Halimbawa, diabetic patient ka. Nagmula ka na dun sa kanon-ununuan ng mga diabetic ka na rin hanggang ngayon na ipinapamana mo dun sa buong sambahayan mo kasi lagi kayo may sakit, matataas sa mga sugar ninyo. Ganun po yun na. Hindi ito po yung sitwasyon na sample ko lang po yan. Hindi ko po sinabi na ang lahat ng tayo may diabetic. Ito po yung sinasabi ko na sitwasyon na hindi po kayang saraduhan ng tao or buksan. Dahil ang karamdaman po, kahit gano'n pa po yan, karami ang pera mo na ipinapagamot po na ninyo dyan sa ospital, kahit ano pa po ang gawin mo, halimbawa may cancer, meron ka na pong malalang karamdaman or kung ano-ano lang, mga lagnat lang, kalooban po ng Panginoon na mangyari yan sa bawat isa sa atin kasi nagbabago ang temperature ng ating katawan. At hindi lang po yun, minsan, sa karamdaman po natin, tinatawag tayo ng Diyos upang manalangin, upang lumapit tayo sa Kanya at magkaroon po siya ng dakilang kahabagan sa bawat isa sa atin. Na sa ating pong buhay, sa karamdaman na ibinibigay niya, ang Diyos lang po ang may kakayahang magbawi at magbigay nito sa bawat isa sa atin. Wala po tayong kakayahan. Pag oras mo na, kapatid. Nalalaman niyo po ba yan? Kaya ang dapat lang po natin gawin, tanggapin kung ano ang ibinibigay ng ating Panginoon. Dahil hindi po natin kayang baguhin. Kahit gano'n pa po karami ang pera natin sa bangko, gaano pa natin karaming pera ang ipinapaulan ng Panginoon. Kung hindi ka naman masaya sa puso mo, at may karamdaman ka naman dyan, at ang lala-lala na, ang gagawin mo na lang, lumapit sa Panginoon, mahabag, hintayin mo ang kabagan ng Panginoon na magbago ang buhay mo. Kaya ang pinakadakilang bagay na magaganap sa ating buhay, ang himala ng Panginoon, at ang ating panalangin na nagiging tagapamagitan sa ating Panginoon na humihiling tayo ng himala na baguhin niya ang ating buhay. Ito po yung mga sitwasyon lang. Ito po mga sinasabi ko, mga sitwasyon sa buhay natin na hindi po kayang buksan o saraduhan ng tao. Hindi kayang baguhin ang kapalaran ng tao. Kung anong nakatakda, yun po ang nakatakda sa buhay natin. Ang pagpapamilya natin, sa pagbubuntis, sa mga anak, sa grasya o biyaya na nararanasan natin, mahirap man tayo o mayaman, nasa kalagitnaan man, sa buhay o karamdaman man natin, ang Diyos lang po ang may kakayahang magbigay sa atin at magbawi ng mga bagay na binigay niya sa ating buhay. At pangatlo po, paano naman po natin mapapanatili yung mga kaloob sa atin ng ating Panginoon? Sa mensahe po dito sa Efeso 2:8-10, sabi po sa mensahe ng Efeso 2:8-10, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng
ng una upang siya nating lakaran. Amen. Ito po, sa number 3, paano naman natin mapapanatili yung mga kaloob sa atin ng Panginoon? Sa mensahe po ng Panginoon. Pag binigyan po tayo ng grasya ng Panginoon, ano po ba yung una nating ginagawa? Minsan kapag po tayo, halimbawa, nanatili na po tayo na kasi masagana yung buhay natin, nakasanayan na po natin, ang kinalakihan po natin, may kanya-kanya po kasing kaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. May mga taong itinakda na marangya ang buhay at may mga tao naman talagang salat sa buhay. Kaya ano po ba, kaya tayo po na mga tao, kapag once nakaranas po tayo ng karangyaan, kasaganaan, namuhay na po tayo sa comfort zone, hindi na po natin iisipin kung mauubos ba yan bukas kasi tuloy-tuloy po ang blessings ng Panginoon. Hanggang sa dumadating po ang panahon na sinasabi ko nga po dito sa topic natin na weather lang ang buhay ng tao. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Hindi po palaging may grasya ang buhay ng tao. Minsan binabawi ng Diyos dahil sinusubok ka kung paano mo ito pangahawakan. Tatanggalin lahat sa iyo ng Panginoon dahil titingnan kung magiging mababa pa rin po ba yung kalooban mo o magmamalaki ka sa Panginoon sa mga bagay na ibinibigay niya sa iyo. At ang sabi nga po dito, paano mo po mapapanatili ang kaloob ng Panginoon sa ating buhay, sa bawat isa sa atin. Meron po mga tagumpay na tao na sobra-sobra din yung paghihirap bago nakaranas ng katagumpayan. So yung iba, yan yung po yung mga bumubuo ng legacy. So yung ibang tao, yung mga parang sa mga ibaba nila, yung mga pamilya, yung mga anak, yung mga papapamangkin, yan po ay mga parang hindi na nila mararanasan kasi merong isang malakas ang loob na nag-build up, naging successful, so sila, nakakaranas na sila ng mga biyaya at pagpapala. So, kailangan po nating panatilihin ang mga kaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-iingat, pagmamalasakit, pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. Kapag po binigyan tayo ng Diyos ng grasya, huwag po nating ipagmapuri o huwag nating ipagmalaki. Huwag nating ipagmalaki na hindi na ito mawawala. Kayang-kaya ko na to. Habang buhay na to sa akin, hindi ito mauubos. Hindi na uubos-ubos ang grasya ng universe na bigay ng Diyos sa mga tao. Pero pinipili ng Diyos kung sino ang karapat-dapat na maging tagapag-ingat ng biyaya at pagpapala niya na hindi na uubos-ubos. Kung karapat-dapat ang tao na nakikita niya, tinitingnan niya ang puso ng taong ito, kung karapat-dapat itong magtanga ng biyaya at pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Tinitingnan ng Amang nasa langit kung ang taong ito ay iingatan, pagmamalasakitan o pagpapahalagahan niya ang biyaya at pagpapala niya na magagamit ba sa tama o malalapastangan ba ang grasyang ibibigay niya o bababuyin ba lahat ng grasya na ibibigay ng Panginoon. So dito po tinitingnan din ng Panginoon kung karapat-dapat po ba tayong magtanga ng grasya niya. Kasi minsan binabawi po ang mga bagay-bagay na nasa atin na kahit ano pa, na walang-wala na tayo, babawiin pa niya dahil tinitingnan niya ang puso natin, maging ang ating pananampalataya at pagtitiwala. Kung tayo po ay magtsatsaga doon sa mga pagsubok na ibibigay niya o doon lang po ba tayo titingin sa grasya na kaloob niya sa ating buhay. So yun nga po, mapapanatili natin yung mga kaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-iingat natin, ng pagmamalasakit natin sa biyaya at pagpapala niya at pagpapahalaga na kapag po hawak na natin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon, na lahat ng yung mga hinihiling po natin na sobrang tagal na panahon, na kapag hawak mo na, huwag mo daw pong bitawan, ingatan, pahalagahan mo at pagmalasakitan mo dahil ang biyaya at pagpapala na kaloob ng Diyos ay banal at sagrado na siya ang nagbigay sa atin na karapat-dapat na pag-ingatan ng bawat isa sa atin. So yun po, mapapanatili natin yung mga kaloob sa atin ng Panginoon kung marunong po tayo. Meron po tayong karunungan at kaalaman na hindi po tayo na-overwhelm. Sa mga ganun pong bagay, halimbawa, pinagpala po tayo ng Panginoon. Humiling din po tayo ng karunungan at kaalaman kung paano po natin to maihahandle ng tama at hindi po natin malalapastangan na parang mawi-waste lang natin, masasayang natin dahil ang lahat ng bagay na ito ay may sakripisyo, may kalaki pong dugot, pawis at sakripisyo, maging ang luha na palagi pong iniiyak natin sa ating Panginoon, na ang sikip po sa dibdib kapag tayo po ay tumatangi sa ating Diyos habang siya nakikinig sa atin na ibibigay niya sa atin yung blessings. Gusto ng Panginoon na ingatan po natin at huwag nating lapastanganin. So eto po yun na kapag hawak po natin, hawak na daw po natin, huwag po nating bitawan. Pag malasakitan natin ang lahat ng bagay na kaloob ng Panginoon. At samahan daw po natin ng sipag at tiyaga
At alisin daw po natin ang ating mga katamaran sa ating mga buhay. Dahil kapag binigyan po tayo ng Panginoon, huwag po nating sayangin. Halimbawa, meron po tayong trabaho, meron po tayong magandang karir, o meron po tayong hanap buhay. Ingatan po natin ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito na alam naman po natin sa ating sarili na bago po tayo magkaroon, maghihirap muna po tayo. Meron naman po talagang ipinanganak na marangya ang buhay, meron naman na parang hindi na naghirap kasi mayaman po, marangya ang pamilya, marangya ang buong sambahayan. Mapalad pa rin po ang mga taong nakakaranas ng mga paghihirap at pagdurusa dahil sa kabila po ng kawalan, alam kung paano tatayo. Hindi ko po minamalit din yung mga mayayaman o yung mga meron pong karangyaan o kayamanan sa buhay na hindi na nila mararanasan, hindi naman po nila yung kasalanan, kundi ang sinasabi ko po, mapalad ang mga taong pinaparanas ng Panginoon ang mga paghihirap o pagdurusa dahil ang Diyos po ang siyang kaagapay natin at tumatalima sa lahat ng ating mga pangangailangan. Na sa bawat pangangailangan po natin, natututo po tayong manalangin. So kapag binigyan po tayo ng Panginoon ng ating mga kahilingan at binigyan po tayo, pahalagahan po natin ito at pagmalasakitan, pag-ingatan. At samahan po natin ang sipag at tiyaga na huwag po natin itong mapabayaan. Alisin po natin yung ating mga katamaran sa buhay. Kasi minsan pa, merong mga papetiks-petiks lang, may mga natatawa lang na parang akala ordinary lang ang lahat ng bagay, na parang hindi na mawawala, tinatamad na kasi akala hindi mauubos ang mga bagay-bagay. Kaya maswerte po, mapalad ang mga taong dumadana sa mga paghihirap at pagdurusa dahil natututo sa buhay. Sabi po sa mensahe na dito ng Panginoon sa Romans 12:11-13. Sabi po sa Romans 12:11-13, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatsyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, at maging mapagpatuloy. Amen. Mensahe po ng Panginoon sa atin na ang blessings po niya kapag binigay sa atin, pag-ingatan, pagmalasakitan po natin, at huwag po tayong tamarin, huwag po tayong tatamarin sa grasya ng Panginoon na halimbawa binigyan po tayo ngayon tapos bukas tinatamad na po tayo. Meron po mga ganyan na tao na tinatamad. Hiling po ng hiling, pero tinatamad. Walang pagpapasensya. Maikli po ang pasensya. Amen. Biyaya po ng Panginoon sa mga tao na kapag binigyan po tayo, huwag na po nating bitawan. Pagmalasakitan po natin kasi bihira po ang Panginoon na magbigay at magtiwala sa mga anak niya, sa mga lingkod niya, sa biyaya at pagpapala niya. Dahil tinitingnan po ng Panginoon ang puso kung karapat dapat po ba tayo magtumanggap ng blessings na hindi nauubos-ubos na nagmumula sa universe. Amen. At sa pananalangin po na may pagtitiwala at pananampalataya sa ating pong konklusyon, pagtitiis at mahabang pasensya sa buhay ang kinakailangan. Ang sabi nga po sa English version, sa Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Papangyarihin daw po ng Panginoon ang mga bagay na kaloob niya sa tamang panahon, sa itinakdang panahon na siya ang nagbigay upang hindi po tayo nagmamadali. Meron po mga itinakdang panahon ng Panginoon na kaloob niya sa bawat sa atin. Kaya wag po tayong maiinggit doon sa mga nauuna o nahuhuli, o kasi meron pong sinasabi na merong nauuna na nahuhuli at meron naman pong nahuhuli na pinagpala ng Diyos na nauuna. Kaya aantayin po natin ang kahabagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun po ang konklusyon na tayo po'y manalangin at magtiwala po na may pananampalataya at pagtitiis at mahabang pasensya sa ating buhay na hinihingi po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. At ang tao po ang nagpapasya, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad. Nasa mga kamay po ng Panginoon ang katagumpayan at ang lahat ng bagay ay kontrolado po ng ating Amang nasa langit dahil may kanya-kanyang panahon na itinakda ang langit. At ang sabi dito sa mensahe sa Ecclesiastes 3:1, dito po nasulat sa Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala
sa silong ng langit. Amen. Hallelujah. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na siyang mabuti, na patuloy na nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang Diyos na laging naririyan na aming nalalapitan. Ikaw ang Diyos na laging kumukupo, nagmamalasakit sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa dakilang kahabagan. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa katagumpayan ng iyong mga kapahayagan. Ikaw po ang Diyos na maluwalhati at ikaw po ang Diyos na maupurihan sa aking ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, na minamarapat mo po akong lagi sa dakilang kahabagan, sa dakilang misyon na ipinagagawa mo, Panginoon. Bagamat hindi nakikita, Panginoon, ang karamihan, subalit ikaw po ang Diyos na mabuti at nahahabag sa bawat isa sa amin. Hipuin mo po, Panginoon, ang dadaanan ng video na ito, ang makakapanood, ang makakapakinig. Pagpalain mo po, Panginoon, na magkaroon po, Diyos, ng kapangyarihang humihipo sa kanilang puso't isip at kaluluwa. Akayin nawa sila, Panginoon, ng kabutihan mo patungo sa pagsisisi at pagbabago sa pananampalataya, Panginoon, at maranasan po ng bawat isa ang katagumpayan, Panginoon, ng buhay, na ikaw po ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ikaw po ang Diyos na dakila na dapat purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat, O Diyos, na nakapanood, ang lahat ng may karamdaman, ang lahat, Panginoon, ng may kabigatan, ang lahat, Panginoon, na nagugulumihanan sa buhay. Magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan sa puso't isip, kagalingan sa aming lupang katawan, maging sa aming mga karamdaman ay maranasan, Panginoon, namin ang kagaanan at kapayapaan, Panginoon. Kagalakan sa aming puso't isip na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa na maranasan po, Panginoon, ang mayamang pakikisama ng Espiritu Santo. At pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng aming inaalala. Sa lahat ng nanood at nakinig, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito, magpakilala ka na ikaw ang Diyos na dakila na kayang magbago ng buhay ng tao. Linisin mo ang aming puso't isip at kaluluwa at bigyan mo po kami, Panginoon, ng isang pusong sakdal na siyang mag-iingat sa iyong mga patutuo, sa iyong mga panukala at sa iyong mga buhay na salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mo ito, na hindi lang, Panginoon, ito, kundi marami pa tayo, O Diyos, na magagawa at marami pa pong puso at kaluluwa ang ating pong mahihit. Ikaw po ang Diyos na sumama sa iyong abang lingkod at patuloy mo po, Panginoon, ingatan ang aking buhay, maging ang buhay ng mga nanonood at nakikinig. Magkaroon, Panginoon, palagi ng direksyon ang buhay ng bawat isa sa amin at maging kabigatan po ang pananalangin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan at inaangkin ko po, O Diyos, na tinugon mo na ang aming mga kahilingan. Maraming salamat, Panginoon. Ibinibigay at ipinagkakatiwala ko po sa mga kamay mo ang lahat ng ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari, noon, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. At basbasan mo po, Panginoon, ang kapahayagan mo ito at ang panalangin ko ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you po.